بسم الله الرحمن الرحيم. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. So qala al-musannif rahimahullah fi kitabih Kitab at-Tauhid, Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Babu ma jaa min at-taglid biman abadallahu inda qabrin rajulin salih fa kaifa ida abada. So naipaliwanag natin nakaraan ang bab, title mismo ng bab. Pagkatapos naipaliwanag na natin yung hadith ni Aisha radhiyallahu anha. So sumunod na hadith, sabi dito walahuma. Lahuma, ang ibig sabihin dito ng salitang lahuma ay Bukhari at saka Muslim. Lahuma. Pag isa lang ang tinutukoy, lahu, di ba? Pag lahuma, dalawa. Ito ay mutanna. Anha, ang tinutukoy dito, ano ang ibig sabihin dito ng anha ay si Aisha radhiyallahu anha. Kasi kung papansin nyo, halimbawa sa Bulugh al-Maram, may mga sa Bukhari, sa mga ibang kutob ng hadith, kapag ang susunod na narrator siya pa rin, hindi na binabanggit siya. Halimbawa doon sa hadith na nauna, Abu Hurairah. Sabihin doon ng mu'alif, halimbawa si Ibn Hajar sa Bulugh, sasabihin niya, wa anhu radhiyallahu anhu. Hindi siya sabi an Abu Hurairah, wa anhu. So, ang tinutukoy dito, babae naman dito, wa anha. Ang tinutukoy dito ay si Aisha. Dahil yung narrator ng unang hadith ay si Aisha. Yung nabanggit niya nga nabanggit sa kanya ni Salama yung paano nakita niya sa kanisa sa Ardul Habasya. Sabi dito, wa anha qalat. Bakit brother dito sa kalat, hindi sinabing kala? Babae. Ha? Babae. Ano yung ta dito? Sa ating pinag-aralan? Anong tawag dito sa ta na ito? Tautanit. Tataanit as-sakina. So ito ay isa sa mga alamat ng PL na kapag muannat, ang tawag dito ay ta'anit as-sakina. Hindi sinabing kala kasi si Aisha ang narrator ng hadith, sinabi kalat babae, di ba? Sinabing babae. Oo. Hindi sinabing kala. Hindi sinabing pag wala yung ta'anit. Ibig sabihin ta'anit, muannat, pambabae. Kala lang, lalaki ang pero pag ito kalat, ibig sabihin ito muannat. Lamma nusila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nusila ang ibig sabihin ng salitang nusila. Dito dapat sabi nga ng mga ay damma. Dito ay marfu sa nun. Hindi dito nasala nusila. Ang tinutukoy dito ay ang pagbaba ni Malak al-Maut na lamma nusila nang bumaba ang angel of death bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin malapit na mamatay Propeta sallallahu alaihi wasallam ng oras na yan. Tapika, sabi nga nito, yatrahu kamisatan lahu ala wajhihi. Tapika, ibig sabihin, kumuha siya ng kamisa at ito ay itinakip niya sa kanyang mukha. Habang siya ay naghihirap, naghihingalo na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito, siya ay naghihingalo na. So dahil sa hirap na init o ano man ang kanyang kumuha siya ng kamisa o panyo o tela o basahan, tawag natin basahan na malinis, na binabasa pa at tinatakip sa mukha para mahimasmasan o mawala yung kanyang paghihirap, mabuwasan yung lagnat. Yun ang tinatawag natin, nakakaranas talaga siya ng sakratul maut ala wajhihi, sa kanyang mukha. Paida tamma biha kasyapha. At kapag siya ay ibig sabihin nahihimasmasan o medyo nakakaramdam ng konting recovery, tinatanggal niya kasyap. Ibig sabihin aalisin yung pagtakip, tinatakip niya sa mukha niya yung pero kapag siya naman inaalis niya yung takip sa kanyang mukha. So yan ang sitwasyon unang-una rito, pawaid rito, na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay bashar. Na nangyayari talaga sa kanya ang nangyayari sa lahat ng bashar o ng tao o ng bani Adam o ng human being, na siya ay kakasakit, siya ay dumating sa kanyang kamatayan. Kaya siya ay nakakaranas din ng paghihirap sa oras ng kamatayan. Pakala wa huwa kadalik. Ibig sabihin pakala at pagkatapos ng salita ng propeta na wa huwa kadalik, ibig sabihin nasa ganyan siyang katayuan.
Wa huwa kadalik, nandiyan siya sa ganyang katayuan na naghihirap. Naghihirap na, nag-aagaw buhay, ibig sabihin, mamamatay na. Wa huwa kadalik, nandiyan siya sa ganyang katayuan. La'natullahi alal Yahudi wan Nasara, ittakadu qubur anbiya'ihim masajid. Na ang propeta ay nagbigay pa sa atin ng habilin. Habilin. Na ibinibilin niya talaga sa atin ang wag na wag kayong pupunta sa shirk. Layuan ninyo, iwasan ibig. Papaalala ko sa inyo habang ako'y nag-aagaw buhay na wag kayo talagang gagaya sa mga Yahud at Nasara na involved sa shirk sa pamamagitan ng pagkuha ng libingan ng kanilang mga banal na tao o ng propeta na gagawin ng lugar na sambahan. Kaya sabi dito, sumpain, la'na. Ang la'na ay tardwal abad. Ibig sabihin na ibig sabihin ilayo o alisin ang rahma o mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ibig sabihin ng la'na. Sumpain, di ba? Sumpain? Curse. Ibig sabihin ng la'na sa Arabic ay ibad, watard, alisin o ilayo ang mercy o rahma ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang taong gumagawa ng napakalaking kasalanan. Aalisin sa kanya ang mercy. O ilalayo sa kanya ang mercy. Sa isang taong kasalanan niya, aalisin, ilalayo. Pero yung talagang, ang kanyang katulad nito, kupor o shirk, alisin. Aalisin sa kanya. At ang lana, kapag yan ay binanggit, ibig sabihin niyan ay kabair at dunong. Hindi ordinaryong kabair, hindi yan malit na kasalanan, malaking kasalanan. Kapag ginamit ang salitang lana. La'natullahi alal Yahudi wan Nasara, ittaqadu qubur anbiya'ihim masajid. So kaya ito ang palatandaan na ang gawain na yan na pagtatayo ng libingan ng masjid o lugar ng sambahan o ng dasalan o maabad sa libingan, ito ay way ng mga naunang tao, ng mga Yahud at Nasara. Kaya hindi yan sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi yan gawain ng mga propeta, yan ay gawain ng mga taong suwail sa kanilang mga propeta. Na lumabas sa katawan ng mga propeta ang Yahud at Nasara. Nabanggit na dito ang Yahudo wan Nasara. At pinaka-worst dito, lalo alam naman natin, ang pinaka-worst sa mga ano nito ay mga Nasara. Mga Nasara. Eh sabi rito ni Aisha, ito ay comment ni Aisha sa yuhaddiru ma sanao. Ibig sabihin, binabigyan tayo ng babala ng propeta habang siya ay nag-aagaw buhay. Sanao sa kanilang gawain na yan. Sanao yung gawain. Ibig sabihin ng sanao, gawain. Sa kanilang gawain na ibig sabihin yung pagtatayo ng sambahan sa libingan o paglalagay ng mga rebulto at estatwa sa kanilang lugar ng sambahan. Walau la dalik ubrisa kabraho. At kung hindi, ibig sabihin, hindi dahil dyan, walau la dalik, kung hindi dahil sa bagay na yan, ubrisa kabraho, ibig sabihin nito, papahintulot niya na ang kanyang libingan ilabas. So dito, ubrisa kabraho, gayra annahu kusya an yuttaqada masjidan akraja. Nasabi nga rito na kung hindi lamang ang propeta Muhammad sallallahu gayra annahu kusya, na hindi siya nangangamba na kunin, na gawin ng mga Muslim katulad ng ginagawa ng mga Nasara kanyang libingan na lagyan ng masjid yung kanyang libingan, so papayag sana siyang ilibing siya sa labas. Kaya lang yun ang kanyang pinangangamba, kaya hindi niya pinagawa. So ngayon dito, taalik natin dito. Ngayon, ano dito? Una, sabi nga natin ang hukom, sabi nga ng mga ulama. Ano ba sa mga patawa ng Lajma ad-Daima, si Sheikh bin Baz, Sheikh Utaymin, Sheikh Qaus, at mga ulama natin lalo sa panahon na ito. Alam ba sila Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim rahimahumullah. Na ang masjid halimbawa, ang masjid kapag nakatayo ang masjid at tapos mayroong isang Muslim na siya ay nagbigay ng wasiya o ibig sabihin will na kapag ako'y namatay, ilibing niyo ako sa loob ng masjid o sa palibot ng masjid. Yan ay bawal. Yan ay pinagbabawal. Ito ay kasama sa tinatawag ittaqadu masjid. Kung nakukuha natin ang kubur na ang masjid na libingan o ang libingan na masjid. Ang tinutukoy natin dito ay nandyan na yung masjid.
Nauna ang masjid. Bawal lagyan ng libingan. Kabilang panig naman, may libingan na tatayuan ng masjid. Libingan tatayuan ng masjid. So kasama siya dito sa ano na ito, sa ruling na ito na bawal tayuan ng masjid ang libingan. At ang karamihan sa mga ano dyan ay pinagbabawal ang magsala sa masjid na mayroong libingan sa loob. Na nagtayo ng masjid doon sa libingan, bawal magsala. Hindi pinapahintulutan na magsala. Ngayon, sabi dito akhraja, nabanggit dito sa una, lahuma, dito naman akhrajahu. Dito ko dito sa baba ay si Bukhari at si Muslim. Ngayon, ano dito brother? Ngayon, ito ang ginagamit na mga awam na dalil ay ang kabar ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Di ba? O sabi na, bakit ang libingan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina sa loob ng masjid? So yan ay dapat intindihin nating mabuti, unawain nating mabuti kung ano ba talaga ang pangyayari sa mga bagay na yan. Una sa lahat, na ang libingan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi nilibing sa loob ng masjid. O ano ba sabihin natin? Anong nauna sa dalawa na yan? Ang nauna ang Masjid an-Nabawi o ang Masjid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, nung ito ay kanyang itayo, nakasama ang mga sahaba ridwanullahu alaihim, yan itinayo niya na walang kubur. Buhay pang Propeta sallallahu alaihi wasallam, walang libingan. Itinayo niya ang masjid na walang libingan yung lugar na pinagtayuan. So ibig sabihin, maliwanag talaga na hindi ang Propeta nagtayo ng masjid sa libingan. Ngayon, nung siya ay mamatay na, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang bahay o hujurat tawag natin sa suratul Hujurat, di ba? Hujra ng kanyang mga asawa, diba? Kay Aisha at mga iba pa niyang asawa ay sa tabi ng masjid. Meron siyang daanan papunta doon sa harapan, no? sa papunta sa mihrab. Meron siyang daanan na sariling pintuan, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. So, magmula doon sa bahay ng kanyang mga asawa, nasa tabi ng masjid, sa parting shark sa silangan. Ngayon, nang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mamatay, ang mga sahaba, sila ay nagpulong o sila ay nagmeeting na para malaman kung saan ililibing ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. So kaya, nung sila ay walang desisyon, si Abu Bakar ay dapat sabi niya, narinig ko ang Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang mga propeta kapag sila ay namatay, doon sila ilibing kung saan sila namatay. Ayun ay sa hinahadith na kung saan sila kubida, namatay, doon sila ilibing ang propeta. So yun ang ginawa nila, nilibing siya mismo doon sa bahay ni Aisha radhiyallahu anha. So iba ang masjid, iba ang libingan ng propeta, doon sa loob ng kanyang bahay, sa hujra ni Aisha radhiyallahu anha. So ito ay lumipas ng maraming taon sa panahon ng mga kulapa na natili na ganyan, mga ibang mga sahaba. Noong panahon ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, nag-expand ang masjid, nagkaroon ng extension, pero sa parting kanluran at paharap papunta sa Qibla. Hindi nila ginagalaw yung parting silangan sa papunta doon sa hujra ng mga asawa ng Propeta Muhammad. Ganon din na mag-expand siya, Uthman radhiyallahu anhu. At lumipas pa ang mga panahon ng mga sahaba, nagkaroon ng expansion, nag-una ng expansion na nasakop ang libingan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi ito intensyon na masakop nung panahon ni Walid ibn Abdul Malik. At maraming mga ulama, at hindi natin matiyak kung meron pang sahaba na nabubuhay sa panahon na yan, pero ang isa sa talagang nagbabawal at nagbigay ng payo sa mga umara ay si Sa'id ibn Musayyab rahimahullah, sa mga kibar at tabi'in. Siya talaga ang nagbabawal, sabi niya, wag niyong ipasok ang libingan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa masjid. So kaya lang, hindi siya talaga isama, napasok siya sa masjid dahil sa extension sa parting silangan. Halimbawa, ganito ang ng masjid. Ang puro extension papunta at papunta rito. So nung panahon ni Walid ibn Abdul Malik, umi-extend papunta rito sa Hujurat, o sa hujra ng mga asawa, o sa hujra ni Aisha radhiyallahu anha. Pinademolish lahat ang mga libingan ng mga asawa, at itinara yung libingan, yung bahay ni Aisha. Si Aisha ay umalis na rin sa bahay na yun. Lalo nung inibing doon si Abu Bakar, ang kanyang tatay, si Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Siya ay ibig sabihin pumasok.
Ngayon, si Omar bin Abdul Aziz rahimahullah, ang panglimang, ibig sabihin, isa sa kalipa ng mga, panglimang kalipa, si Muawiyah, di ba? Nung si Omar bin Abdul Aziz, dati siya ay Amir ng Madina. Amir ng Madina, nung panahon na, nung si Walid bin Abdul Malik Al-Marwan, ay in-expand niya yung masjid na tinamaan yung bahay ni Aisha radhiyallahu an. So ang amir nung sa Madina ay si Omar bin Abdul Aziz. Kaya nung si Omar bin Abdul Aziz, nung siya ay maging amir, na maging kalipa, nang siya maging kalipa, so in-advise sa kanya ng mga ahlul ilm, ng mga ulama, lalo sila sa mga ulama na lagyan ng pader o bakod. At yan ay binakuran ng talagang maraming bakod, umabot ng 3. Sabi nga, 3 bakod yan. 3 bakod para huwag talagang mapuntahan ng mga tao. Binakuran talaga, in-isolate niya sa masjid. Ayan ay isolated sa masjid. Kaya yung mga tinatawag mutasaddid na sinasabing hindi ako magsasala sa Masjid an-Nabawi dahil may kubur, yan ay, sabi nga natin, ibig sabihin, mayroong ijma ang mga ahlul ilm na hindi yan nasa loob ng masjid dahil yan inilagyan ng hujra. Judran. Ibig sabihin talagang 3 pader na sabi na patatsulok pa para kung hindi ka mapapaharap dyan pagharap mo sa kibla, hindi ka tatama talaga pagharap dyan. At pinagbabawal talaga dyan. Kaya yung mga pinakinggan natin, yung mga paliwanag tungkol dyan, maliwanag sa atin ayon sa talagang sa mga dumating sa ating atar na sahih na hindi nilibing ang propeta sa masjid. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam hindi nagtayo ng masjid sa libingan. Maliwanag. Kaya hindi pwedeng kunin na dalil ngayon ang Masjid an-Nabawi na sinasabi na ang masjid, ang libingan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa loob ng masjid. Kasi ang asel, ibig sabihin ang origin talaga na yan ay wala sa loob ng masjid. Kung sasabihin natin nasa loob, yan ay nasa outside ng masjid kasi binakuran. Sabi nga ni Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah na ang dua ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinakinggan na dahil sa inilagay na bakod na yan o pader na mga nangasiwa sa Madina sa pamumuno ni Omar bin Abdul Aziz at ang mga tabi'in ng mga ulama. So kaya hindi yan pwedeng kunin na dalil na sabi nga pwedeng maglagay ng libingan o magtayo ng masjid sa libingan. Dahil hindi yan ang ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At meron pa ang susunod na bab, sabi ron, Allahumma la taj'al kabri idan o masjidan. Merong hadith sa susunod na bab na huwag niyong gawin ang aking libingan na lugar ng sambahan. Watanun yu'bad. Sabi nga doon, watanun yu'bad. Wali Muslim an Jundub, sabi rito, wali Muslim an Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bikamsin wa huwa yaqul. Sa Sahih Muslim, sabi rito, wali Muslim, ibig sabihin sa Sahih Muslim, an Jundub, si Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, qal, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, narinig ko ang nabi qabla an yamuta bikams wa huwa yaqul. Bago siya 5 araw bago siya mamatay. Yung hadith ni Aisha, ibig sabihin talagang mamatay na, di ba? Itong hadith naman na ito, sabi ni Jundub, na narinig ko ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 araw bago siya mamatay. Tutukoy dito 5 araw bago siya mamatay. Wa huwa yaqul, habang siya ay ibig sabihin nakaratay. Inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum qalil. Sabi niya, ako ay bariun, ako ay ibig sabihin, hindi ko tinatanggap. Ako ay malayo, hindi ko tinatanggap. O inosente ako to sa an yakuna li minkum qalil. Ano ibig sabihin dito? Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya mismo as a prophet, ibig sabihin, last of the prophet, bawal siyang kumuha ng qalil sa kanyang ummah. Siya mismo. Ay sabi niya rito, pa inna Allah qad ittaqadani qalila, dahil ako ay kinuha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na qalil. Kama ittaqada Ibrahim qalila, katulad na ginawa niya si Ibrahim o kinuha niya si Ibrahim na qalil. Ngayon, ano ibig sabihin ng salitang qalil?
Ang ibig sabihin ng salitang kalil, pinaliwanag ni Ibn Qayyim sa kanyang paliwanag na ang mahabba, pagmamahal o pag-ibig o pagmamahal, halimbawa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay may martaba, may level. At ang pinakamataas na level ng pagmamahal, mahabba, ay ang tawag doon ay kulla o kalil. Na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka si Prophet Ibrahim alayhi salam o mga propeta, nakamit nila ang pinakamataas na antas ng pagmamahal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinagkalooban sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng puso nila ay punuin ng talagang puno ng pagmamahal. Walang hindi nila pwedeng hindi nila ipinapantay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sino man. Yung kanilang pagmamahal sa kanilang mga tabiiya, ano ba sabihin natin, diniya at tabiiya, kaya lang hindi katulad ng pagmamahal nila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kulla. Kaya hindi pwedeng gamitin yung salitang friend o kaibigan, o hindi yan tamang translation o paggamit. Ang ibig sabihin ng salitang kalil ay darajatul aliyah o ulya ng mahabba, highest level ng pagmamahal. Yan ang ibig sabihin ng salitang kalil. So ano dito ngayon, walau kuntu muttaqidan min ummati kalila lattaqadtu Abu Bakrin kalila. At kung ako naman ay allowed, ibig sabihin law kuntu, kung ako ay pinapahintulutan, allowed sa akin na kumuha ng kalil, ang kukunin ko talagang malapit na, ay ibig sabihin pinakamamahal ko ay si Abu Bakar. Kung pwede akong magkaroon talaga ng hindi lamang close na ibig sabihin mataas na level ng pagmamahal, ang kukunin ko si Abu Bakar, kasi alam niya ito ay Siddiq. Kaya nung tanongin nga siya, sino ang pinakamamahal mong tao? Sabi niya, ang tinto ko dito, mahabba, man ahabbun nas ilay. Sabi niya, Aisha. Sabi niya, lirijal, sa lalaki, sabi niya, abuha, tatay niya, si Abu Bakar, nabanggit talaga. So, kung allowed akong kumuha, ang ibig sabihin kumuha ng kalil, ang kukunin ko si Abu Bakar. So, ibig sabihin, hindi talaga allowed ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, sa ating side naman, sa ating panig naman, allowed tayong kunin ang propeta na hadith. Kasi marami tayong makikita ang mga hadith. Si Abu Hurairah at iba pa mga sahabat, sabi nila, Ausani Kalili. Diba? Tapos doon, Kalali Kalili. Maraming mga hadith tungkol na sinabi ng aking kalil. Tungkol lang dito ang propeta mo sallallahu alaihi wasallam. Tayo, pwede natin talaga, unang-unang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagkatapos sa mga nilikha, sa propeta, siya ang ating kalil, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yung iba din nagsasabi nila Habibi ang tawag sa propeta, hindi natin sinasabing mali yan, kaya lang ang pinaka talagang ang status talaga ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kalil para sa atin. Dapat siya ang kalil, katulad na nabanggit doon sa hadith na natapos natin sa Bukhari. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat siya ang pinakamataas sa ating mga Muslim na minamahal pagdating sa ito ay mas mataas pa sa ating magulang, sa ating asawa, sa ating mga anak. Katulad na nabanggit natin sa hadith. So tayo, allowed tayo, katulad ng may mga nusus na dumating sa atin, magmula sa sunnah, na allowed tayo na kunin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kalil. Isa din sa mga pawaid dito na itong palatandaan na si Abu Bakar talagang pinaka-afdal sa ummah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang pinakadakila sa lahat. At maraming syahid sa sa bagay na yan. At ito rin ang palatandaan na si Abu Bakar talagang may hukok ng kilapa. Unang-unang kilapa. Hindi yung paano naman sinasabi ng mga Shia, ng mga Ahlul Gulu, na dapat daw si Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu inagaw doon ni Abu Bakar at ng mga yun. Ito ang katibayan na si Abu Bakar talaga ang may karapatan ng unang-unang kilapa. Pagkatapos, pumunta sa panibagong si Jundub, sabi, ala wa inna man kana qablakum kano yattakiduna qubur anbiya'ihim masajid. Yung mga nauna sa inyo, tinutukoy dito, Yahud o Nasara, yung mga nauna sa mga umma ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga nauna. Ito ba na yung mga musrikin o mga Yahud o Nasara? Ito ang niya dito na yan ay kinokondem niya yung pagkuha ng libingan ng mga na masajid ng mga propeta na gawing masjid. Ito ang una, condemnation o kinokondina. Ibig sabihin ito ay mahigpit na pagbabawal.
Pangalawa, sabi, ala pala tattakidu kubura anbiya ala pala tattakidu kubura masajid. Pangalawa, sabi niya, huwag niyong kukunin. Pagbabawal na ito, pumunta na siya ngayon. Huwag pala, huwag niyong gagawin o kukunin o ang libingan na lalagyan niyo ng masjid o ng lugar na sambahan. Kasama rin dito, huwag kayo sasamba sa masjid, sa libingan. Sa libingan, huwag kayong gagawa ng ibada sa libingan. Pangatlo, bahagi, painna anhakum andalik. Talagang direktang sabi niya, dahil, sabi nga rito, katotohanan, pinagbabawal ko sa inyo ang gawain na yan. Ang pagtatayo, sino sa salita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, painni anhakum, anha, nahi. Pinagbabawalan ko kayo na gawin yan. Gawin yung gawain na yan, na ginawa ng mga Yahud tsaka ng mga Nasara, o ng gawain ng mga Musrikin. Huwag yung gagawin yan. So kaya dito talagang ito ay mabigat na pagbabawal, na ito ay nasa Bukhari, sa Muslim, sa Sahih Muslim, na talagang mataas o mabigat na pagbabawal ng propeta. Unang-una sabi niya ito, huwag niyo kukunin. Inaano niya, kinokondem niya yung mga ano, tapos huwag niyong gagawin yan. Pagkatapos sabi, wa inni anhakum dalik. Kaya ito talaga ay palatandaan na ito ay pinapangalagaan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga bagay na magdadala sa atin papunta sa pagsunod sa mga sunna ng mga naunang tao, ng mga Yahud at Nasara, dahil sila ang founder ng mga gawain na yan. Huwag tayong gagaya sa kanilang pamaraan. Una yan. Pangalawa, huwag natin gagawin talaga yan dahil mapunta tayo sa shirk. Mapunta tayo sa pagtatambal o pagsamba ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay una, sa unang hadith ni Aisha, nag-aagaw buhay. Dito naman, 5 araw bago siya mamatay. Kaya ito parang sa Madina, sabi, nakapokus talaga sa Makkah ng 13 taon na talagang focus sa tauhid at talagang pagbabawal ng shirk. Dito sa 10 taon na nalalabi sa Madina, hindi rin niya tinitigilan yan. Kahit para dumarating ang mga ahkam o mga batas, pero continue pa rin ang tinatawag nating paglilinaw, pagpapaliwanag ng tauhid at pagbabawal ng shirk hanggang siya ay bawian ng buhay, ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi dito, ayon dito sa comment ni Aisha, sa comment dito ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, faqad naha anhu wa huwa fi akhir hayatihi. Ibig sabihin dito, katotohanan na pinagbabawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa huling bahagi ng kanyang buhay ang mga gawain na yan. Tumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu. At sinusumpa niya ang mga tao na gumagawa niyan na siya ay ibig sabihin nasa katayuan ng siya ay nag-aagaw buhay o malapit ng mamatay. Wasala indaha min dalik wa in lam yubna masjida. At ang pagsasala sa libingan, kahit wala yung itinayo na building na sinasabing masjid, kapag yan ay libingan, kahit walang building, bawal dyan magsala. Bawal dyan magsala. Tinutukoy dito, lam yubna, walang itinayo dyan ang masjid sa libingan, bawal dyan magsala. Wa huwa ma'ana qawliha, na sinabi nga rito, kusya an yuttakada masjidan, na siya ay nangangamba, na ito ang ibig sabihin lang, na sinabi ni qawliha, sabi ni Aisha, na siya ay nangangamba ang propeta na nakunin ninyong masjid ang kanyang libingan. Pa inna sahabata lam yakunu liyabnu hawla al-qabrihi masjidan. Dahil katotohanan ang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi talaga sila nagtayo ng masjid sa libingan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o hindi sila nagtayo ng masjid sa mga libingan. Hindi ang gawain ng mga unang-una ng mga propeta, ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba. Kasi kung yan ay allowed, yan ay talaga itinatawag natin, kung yan ay mabuting gawa, na malaki ang reward na makakamit natin kapag magtayo tayo ng masjid sa libingan, ang mga sahaba gagawin kagad yung libingan ng propeta o bahay ni Aisha nung mawala, tatayuan nila ng masjid dyan. Ganon din yung mga tabiin. Kaya lang, hindi na yung ginawa. Ay di sa paliwanag, Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, hindi ang ginawa ng mga
sahaba. Wa kullu mawdi, ibig sabihin ang mga lugar yusalli fihi yusamma masjidan. Ang lahat ng lugar na tahir, ibig sabihin dito Tahor. na ibig sabihin na pwedeng pagsalahan, lahat ng lugar na